Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Ang labanan ng mandirigma. Sinabi ng Lord ng Lawrence na matagal nang naging labanan ng koneksyon at kayamanan ang labanan ng mga mandirigma. Pero ang kalaban nila ay ang barko. May koneksyon sila sa central government, at sa napakalaking halagang inutang nila mula sa bangko ng ginto, imposible sa kanila na malaman kung anong klaseng malakas na mandirigma ang kanilang isasabak sa labanan. Naiintindihan ng ating bida kung ano ang nararamdaman ng Lord ng Lawrence. Kaya naman sinabi ng bida na bibigyan nila sila ng katiyakan simula ngayon. Nagtataka si Viscount Lawrence kung anong katiyakan ang ibibigay sa kanila. Sinabi ng bida kung siya ay sigurado sila sa tagumpay, wala nang hihigit pa sa isang labanan ng mandirigma. Lalo na't mayroong 3-star Auronite ang pamilyang Barco na malamang na siya ang kanilang unang ay lalaban. Sinabi ng ating bida na siya ang magre-representa sa Lawrence at siya ang magiging unang mandirigma, kahit ang kanyang kalaban ay isang knight ng Barco o isang external master. Tiwala siya na makakapagbigay siya sa kanila ng isang panalo. Subalit sinabi niya kahit gaano pa kahusay na mandirigma ang tinataglay nila, wala itong kabuluhan kung siya ay manalo ng isang beses at pagkatapos ay matalo sila ng 2 beses sa ibang laban. Kaya minungkahi niya ang ikatlong isasabak nila ay tatapusin ng kanyang tauhan, na si Chris. Sinabi niya na siya ay 2-star Auronite, ngunit siya ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging henyo na magpapahintulot sa kanya na magwagi kahit laban sa isang 3-star Auronite. Kaya sinabi niya kung hindi ba ito pabor sa kanila. Kung siya ay magwagi sa labanan, maaari nilang muling makuha ang reputasyon ng Lawrence na bumagsak sa pinakailalim. Kaya sinabi ng ating bida na mangyaring magpasya na sila. Nalaman ni Flora kung ano ang gusto iparating ni Roman sa kanila. Isang flashback, sinabi ni Flora na anumang nais ng ating bida, mangyaring sabihin niya ang kanyang saloobin sa panahon ng conference. Iniisip ni Flora kung ito ang nais na gusto ni Roman. Dahil ang ating bida ay tatayo bilang isang mandirigma kaya nais niyang ang Lawrence ang humawak ng anumang hindi inaasahang mga pagbabago mag-isa. Nalaman niya ang ating bida ay isang mapanganib na tao, kaya wala siyang pagpipilian na suportahan niya si Roman na pabor siya sa labanan ng mandirigma laban sa Barco. Ang labanan ng mandirigma ay napagpasyahan na sa kasunduan ng magkabilang panig. Matapos may padala ang mensahe, ito ay naitakda makalipas lamang ng 1 linggo. Nagpakilala ang tagapangasiwa ng laban, siya si Count Ertz. Sinabi niya, ang labanan ng mandirigma ay isang sagradong pangyayari na pinagpala ng Valhalla. Siya ang hukom ng labanan ng mandirigma, si Count Ertz. Sinabi niya kung anuman ang resulta, parehong panig ay dapat sumunod dito, at sino mang lumabag dito ay huhusgahan, kasama ang karangalan ng kaharian ng Cairo na nakataya. Ngayon, parehong panig ay nagtalaga ng 3 mandirigma na kakatawan sa kanila at magsumite sila ng listahan ng pagkakasunod-sunod. Nakita ni Roman na may magandang relasyon ang hukom at ang Lord ng Barco. Dahil sinabi niya sa Lord ng Lawrence na mukhang kailangan nilang baguhin ang pagkakasunod-sunod ng lalaban. Nagtataka naman si Lawrence dahil napagpasyahan na nila ito 1 linggo na ang nakalipas. Sinabi ng ating bida na ang linggong iyon ang problema. Iniisip niya na dapat ay mas nakakaramdam ng presyon ang Barco habang lumilipos ang oras, ngunit, mukhang sinadya ng pamilya Barco na ipagpaliban ito, dahil nakita nila silang mukhang hindi balisa kahit kaunti sa kanilang malaking problema. Nagtataka si Lawrence na dapat ay kumuha ang Barco ng isang malakas na mandirigma sa labas. Sa kabilang eksena, may isang taong mercenary na tutulog lang sa isang tabi. Napansin ng ating bida na ang lalaking natutulog sa isang tabi ay umaapaw ang aura niya. Kaya tinanong ni Lawrence sa ating bida, kung paano niya gustong baguhin ang pagkakasunod-sunod. Sa una, siya sana ang unang lalaban para makasiguro sila sa panalo, at sa pangalawa ay pagkatapos ay isang knight ng Lawrence at ang susunod si Chris ang huli para tapusin ang laban. Kaya iminungkahi niya na si Chris ang mauunang lumaban kaysa sa kanya. Nagulat sina Viscount Lawrence at si Flora sa pagbabago ng laban. At siya ang pangalawa upang harapin ang sekretong baraha na inihanda ng Barco. Dahil babaguhin niya ang plano sa isang nakakadominang estratehiya. Sa kabilang eksena, maraming mga tao ang nanunood sa kanilang duelo. Ang unang sinabak ng panig ng Lawrence ay si Chris.
Tapos ang nagrepresento mula sa barko si Yanson, siya si Yanson na 3-star Aura Knight. Nagpakilala din si Chris na siya ang nagrepresento mula sa Lawrence. Siya ay 2-star Aura Knight pa lamang. Nakilala sila nang manunood na siya ang estudyante ni Jonathan, at siya ang henyo ng Hilagang Silangan na rehiyon. Nagtataka sila kung bakit sila nagpadala ng isang 2-star Aura Knight. Inaakala nila na isang knight na mayroon talento ang mamamatay ng walang dahilan. Iniisip ni Chris na kailangan niyang sumugal para maging mas malakas pa siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis sa balon ng palaka at nagpas siyang sumunod sa Lord niya. Sinimulan na nila ang unang laban. Silang dalawa ay mabilis kumilos. Unang umatake si Yanson nang napakabilis kay Chris. Napagtanto ni Chris ang isang bagay noong unang beses siya nakipaglaban sa kanyang Lord. Kahit gaano kalakas ang iyong aura, mahalaga lamang ito kung tatamaan nito ang iyong kalaban. Si Chris ay iniiwasan ang mga pag-atake ng kalaban niya. Siya ay patuloy na umiiwas sa mga atake ng kalaban, dahil kailangan niyang makahanap ng pagkakataon upang makaganti ng atake. Naiinis ang kalaban niya dahil palagi siyang tumatakbo sa laban nila. Ang knight ay nagpapakita ng nakakatakot na aura kay Chris, na tila ba nais niya siyang tapusin sa laban. Naramdaman ni Chris ang isang nakakatakot at malawak na saklaw na aura, na pinapakawalan ni Yanson. Inaakala ni Chris na katapusan na niya, dahil hindi niya maiiwasan ang pag-atake sa kanya ng kalaban niya. Nag-iisip siya kung anong paraan ang dapat niyang gawin sa ganitong hindi magandang sitwasyon. Biglang naalala niya ang sinabi ng kanyang young master, na lumayo siya sa loika ng mundo. At dahil doon mayroon siyang naisip na isang paraan. Sinabi niya ang walang isip na pagpapalabas ng mana ay hindi maipapakita ang buong lakas ng aura, tulad ng lakas na ipinakita sa kanya ng kanyang Lord mula sa maliit na halaga ng mana. Si Chris ay nag-focus ng kanyang aura mula sa isang malawak na lugar patungo sa isang mas makitid na lugar. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang paglipat ng enerhiya niya sa kanyang katawan mula sa isang linya patungo sa ibang lugar. At dahil doon, harapan silang nagsabayan sa laban ni Yanson laban kay Chris. Dahil doon, natalo si Yanson kay Chris kahit kalaban niya ay isang 3-star Aura Knight pa. Napabilib ang mga manunood kay Chris dahil sa kanyang husay at galing sa pakikipaglaban, kahit na siya ay nasa mas mababang posisyon, nanalo siya sa mataas na 3-star Aura Knight. Napaisip si Chris, sinabi niya bilang isang 2-star Aura Knight, nagawa niyang talunin ang isang mataas na 3-star Aura Knight. Ang susunod na pangalawang magdirigma na makikipaglaban mula sa Lawrence ay si Roman. Hindi inaasahan ng mga tao ang isang 2-star Aura Knight ay matatalo niya ang isang 3-star Aura Knight. Hindi inaasahan ng Lord ng barko na matatalo si Yanson. Nagplano pa naman siya na tapusin ito sa ikalawang laban, ngunit ngayon, ang huling laban ang naging pinaka-importanteng laban sa kanila. Pero okay lang sa kanya yun dahil ang dapat nilang ipag-alala ay tungkol sa ikalawang laban. Dahil mayroon siyang siguradong card na ginugol niya ng malaking halaga upang upahan siya. Nagising na yung mercenary na natutulog sa isang tabi. Hindi niya inaakala na siya na kaagad na ang susunod na lalaban. Ang lalaki ay parang walang pakialam sa laban na ito dahil inaantok pa siya. Nagpakilala siya na si Home Eros mula sa barko. Si Home Eros ay isang 4th-star Aura Knight. Nagulat sina Chris, Viscount Lawrence at pati na rin si Flora dahil narinig nila ang pangalan niya. Ang mga tao ay nagtatanong kung bakit nandito ang Wandering Swordsman ng Cairo. Tinatanong ng mga tao kung bakit may ranker dito. Dahil si Home Eros ay nasa rank 49. Iniisip niya kung hindi lang dahil sa kahilingan ng guildmaster niya, hindi niya tatanggapin ang laban na ito. Pinaliwanag dito kung saan nagmula ang rank, ito ay nagmula sa Valhalla Empire. Ang isang santuwaryo na sinasabing pinupuntahan ng mga namatay ng may dangal, at sinugal nila ang kanilang buhay para makapunta sa Valhalla, at nagnais na kilalanin ang kanilang lakas. Ang mga resulta ng kanilang mga laban ay naitala, ang mga pangalan ng malalakas ay isinulat at iyon ang naging simulan ng mga rank. Ang mga rank ay bahagi lamang ng kultura ng Valhalla. Ngunit habang lumalawak ang Valhalla Empire sa kontinente at lumalaki ang kanilang mga puwersa, ang 100 rank ay nagsimulang piliin ng Valhalla Empire. Hindi inaakala ni Viscount Lawrence na magpapadala ang pamilyang barko ng isang ranker na si Home Eros bilang isang mandirigma nila. Dahil walang tao sa Cairo na hindi nakakarinig ng pangalan niya. Si Home Eros ay naglakbay sa buong kaharian upang makipaglaban sa mga malalakas, dahil doon sinimulang siya tawaging Wandering Swordsman. Narinig ng isang babae na lumaban si Home Eros laban sa Gatekeeper, isang 4-star knight na nasa rank 30.
Kamakailan lang niyang naabot ang pagiging 4th star, kaya't magiging mahirap ang laban na ito. Bagamat nanalo ang mga Lawrence sa unang laban, mukhang mahihirapan silang makipaglaban sa isang ranker. Napangiti naman ang ating bida dahil ang makakalaban niya ay isang 4-star Aura Knight. Sinuri niya ang mga galaw ng Barko sa pamamagitan ng isang information guild, ngunit hindi kumpleto ang impormasyon na nakuha niya. Hula ng ating bida na siya ang sekretong barahan na tinatago ng pamilyang Barko. Sabik na ang ating bida dahil matagal na niyang itong inaabangan. Tulad ng kanyang kalaban, tinatago nila ang kanilang kapangyarihan. Hindi pa nila nalalaman kung gaano na siya kalakas. Ito ang pagkakataon ng ating bida na lumaban sa malalakas na tao, ito ay nababasa niya lamang sa mga libro. Biglang pinigilan siya ni Flora kung nasisiraan na ba ang ating bida na lumaban sa isang ranker, kaya minukahi niya itong sumuko na lang sa laban. Dahil ang kalaban niya ay isang rank 49, na si Hong Eros, sapat na siyang makapantay sa mga rank 30 o mas higit pa. Minamaliit siya ni Flora sa kakayahan ng ating bida dahil sinabi niya na inaakala niya talaga kaya niyang talunin ang isang ranker. Kaya minukahi niya na kailangan niyang sumuko sa laban na ito at manalangin na sila'y manalo sa susunod na huling laban. Tiningnan ni Hong Eros ang kanyang makakalaban sa ikalawang duelo na si Roman. Nakita niya ang mga mata ni Roman, parang iniisip niya na siya'y lubos na sigurado na mananalo sa kanya, dahil doon hindi niya nagustuhan ang mata ng ating bida dahil puno ito ng determinasyon sa laban. Sinabi ni Flora na ito na ang tamang oras para harapin nila ang mga hindi nila inaasahan na mangyayari. Magpapadala sila ng kanilang knight, dahil walang dahilan para ilagay ni Roman ang buhay niya sa isang walang pag-asang laban na hindi siya mananalo. Dahil doon nainis na si Roman sa kanya, sinabi niya sa kanya na wala siyang panahon para ipaliwanag ang bawat maliit na bagay sa kanya. Kaya sinabi niya na huwag niya siyang aabalahin sa gagawin niya. Nagpakilala si Roman na siya ang ikalawang lalaban, at siya ay nagre-represente sa pamilyang Lawrence sa duelo ito. Iniisip ni Hong Eros tungkol sa ating bida kung mayroon siyang kakayahan upang wasakin ang flare catapult, tingin ni Hong Eros na siya ay isang 2-star Aura Knight lang. Hindi siya makapaniwala na kailangan niya harapin ang isang maliit na kagaya ng ating bida, dahil mas gusto niya hamanin ang rank 30 na si Fernando sa lalong madaling panahon. Dahil doon, mas gustong niya tapusin ito ng napakabilis. Biglang umatake si Hong Eros na napakabilis kay Roman ng buong lakas niya. Nagulat sina Chris at Kevin sa bilis na ipinapakita sa kanila ng isang ranker. Umatake siya ng buong lakas niya, ngunit ang ating bida ay nasangga niya ang pag-atake niya. Kaya si Hong Eros ay nagbago ng direksyon upang atakihin ang ating bida sa ibang lugar. Natutuwa siya sa ating bida dahil medyo nawiwili siya na labanan siya. Ang ating bida ay biglang binalutan ang kanyang espada ng isang aura. Tinanong ni Hong Eros sa ating bida kung anong pamamaraan ang ginagamit ng ating bida para maipakita ang aura niya. Inaasahan ng ating bida ang isang disenteng laban na ito, ay matatapos ng matagal na panahon, ngunit binabaliwala niya siya at hindi nagpapakita ng lahat ng lakas ng kalaban niya. Dahil doon, pinakita ni Hong Eros ang kanyang kakayahan na 3-star Aura Extreme. Seryoso na ang kalaban niya na harapin siya sa tunay na laban. Ang aura niya ay sobrang dami niyang nilalabas sa kanyang katawan kaya nagdudulot ito ng isang mabagsik na aura. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa ganitong kalakas na presyon ng aura na nagmumula sa isang ranker. Nanghihinayang ang ating bida sa kanyang kalaban, dahil ganoon lang ang kakayahan ng rank 49 ng Cairo. Sinabi niya na walang saysay na patagilan pa ang laban nila, kaya't tinawag niya si Hong Eros. Tinanong niya kung kaya bang harangin ng kanyang kalaban ang kanyang pag-atake. Ang ating bida ay binalutan ng kanyang espada ng aura, ito ay nakatuon lamang sa espada niya. Ginamit niya ang Heavenly Demon Sword Technique, na isang walang pormang teknik. Nakita ni Hong Eros ang isang kakaibang maitim na alon na papalapit sa kanya. Hindi niya inaakala na ang mana ay maaaring magamit sa ganitong laban. Sinabi ng ating bida na totoo na walang mga pangalan para sa mga galaw na ganito. Dahil doon, nahati ang katawan ni Hong Eros sa dalawang bahagi. Unti-unti nang bumabalik ang tunay na kulay ng buhok ng ating bida dahil sa Heavenly Demon Sword Technique, na third form. Isang flashback mula kay Hong Eros. Alam ng Guildmaster na sabik na si Hong Eros na labanan si Fernando na rank 30, pero hinihiling niya sa kanya na isaalang-alang nila ang kanilang posisyon kahit ngayon lang. Dahil pinakiusapan siya na makilahok si Hong Eros sa labanan ng mga mandirigma sa pagitan ng dalawang malalayong pamilya, kaya pwede niya itong isipin bilang isang warm-up para sa laban kay Fernando.
Tingin ni Home Eros na may punto ang master niya dahil tinanggihan niya ang bawat misyon mula nang makakuha siya ng flake na pagiging A-rank mercenary, at abala rin siya sa paglilibot sa kaharian ng Cairo upang makipaglaban sa mga malalakas. Ngumiti na lang siya dahil wala din siyang pagpipilian na tanggapin na lang ang inaalok nila. Sa kasalukuyang oras, nagulat sila Flora at ang mga manunood sa pangalawang laban dahil nakita nila na ang ranker ay nasawi sa laban sa isang atake lang. Ang superstar ng Cairo na mabilis umangat sa rank, bago pa man niya maabot ang pagiging 4th star Aura Knight, ngayon siya ay wala ng buhay sa sahig. At naglayong nasira ang barrier ng rank 30 ng Cairo, ay nasawi sa isang atake lang ng ating bida. Tingin ng ating bida sa kalaban niya na isang tao na hindi pa umabot sa rurok ng lakas niya, pero siya ay naglakas loob na magyabang sa kanya. Dahil ang mga pamantayan ni Roman ay hindi nakabatay sa mundong ito, kundi sa kanyang nakaraang buhay. Dahil ang Murim ay parang galaxy na puno ng walang katapusang mga bituin ng mga master ng martial arts. Hindi tulad ng mundong ito kung saan ang kamatayan lamang ang nagnanais sa mga taong walang ingat. Dahil ang pag-iisip ng mga tao sa mundong ito ay hindi epektibo at basura. Kaya tinawag niya ang judge. Sinabi niya sa kanya na i-announce niya na kung ano na ang resulta ng laban nila. Ang judge ay medyo nababalisa. Sinabi niya na ang nanalo sa ikalawang laban ay si Roman Dimitri mula sa Lawrence. Hindi makapaniwala ang mga knight sa kanilang nakikita. Dahil biglang nasawi si Home Eros na rank 49 sa isang atake lang, inaakala nila na naghalusinasyon lang sila. Nabigla si Chris dahil nalaman niya kung ano ang tunay na kapangyarihan ng kanyang lord. Tingin niya kung mayroon na ba ganoon ang young master niya ng ganitong kapangyarihan bago pa ang unang nilang duelo. O maaari din nagkaroon siya ng malaking pagbabago ng kanyang lakas pagkatapos ng kanilang unang duelo. Dahil sigurado siya na hindi pa sapat ang lakas ng kanyang young master para talunin si Home Eros noong panahong iyon. Dahil wala nang sapat na panahon ang lord niya para lumakas siya ng ganon. Nagtataka siya kung paano posible nagawa ng kanyang lord na maging malakas sa maikling panahon. Dahil pagkatapos niyang talunin si Yanson sa unang laban, inaakala niya na hindi magtatagal mahihigitan na niya ang kanyang lord. Pero ito'y puro kamangmangan niya lang dahil imposible pa niya mapantayan ang lakas ng lord niya. Inanunsyo sa laban ng mga mandirigma na nanalo ang pamilyang Lawrence laban sa pamilyang Barco. Ngayon na ang nanalo sa labanan, napagpasyahan nila na wala nang kailangan na lumabas para mag-aksaya sila ng mga tauhan nila. Kaya't ang dalawang pamilya ay binigyan ng karapatan na baguhin ang listahan ng mga mandirigma nila. Nagsalita ng judge na parehong pamilya ay maaaring magpadala ng bagong mandirigma pagkatapos ng diskusyon. Ang lord ng Barco ay medyo balisa sa sulok, dahil ang dalawa niyang magdirigma na pinadala sa laban ay nasawi. Hindi siya makapaniwala dahil natapos na ang kanilang laban mula sa pamilyang Lawrence. Iniisip niya kung paano natalo ang superstar ng Cairo na si Home Eros. Dahil siya ay 4-star Aura Knight, hindi tulad ng karaniwang mandirigma ng Hilagang Silangan. Siya ay isa sa iilan na tunay na mga knight ng kaharian ng Cairo. Tingin niya na baka ang Mercenary Guild ay nagpadala sa kanya na hindi tunay na Home Eros. Kinausap siya ng opisyal ng Barco dahil kailangan na nilang magpadala ng susunod na mandirigma para sa huling laban. Sinabi ng Lord ng Barco na hindi na nila kailangan na mawalan pa ng higit pang mga puwersa. Kaya minukahi niya sa kanya na ipadala nila ang knight nila na si Benson. Nagulat ang opisyal ng Barco dahil sa sinabi ng kanyang Lord. Dahil siya ang dahilan ng pagbagsak ng reputasyon ng pamilyang Barco noong social party. Si Benson ay isang null-star knight pa lamang. Tingin ng opisyal na sabihin na lang sa kanya na magpakamatay na lang siya sa ikatlong laban, dahil sa kasalanan niya noon. Sa ikatlong laban, kinakabahan si Benson dahil lahat ng pinadala ng Barco sa laban ay nasawi. Nagpakilala si Benson mula sa Barco. Siya ay isang null-star knight. Ang mga tao ay hindi nakilala ang ikatlong knight na pinadala ng Barco dahil inaakala nila na magaling at sikat ang makikipagduelo mula sa Barco. Nagulat si Chris dahil si Benson ang lalaban, samantalang si Kevin ay naging seryoso dahil si Benson ang nagpahiya sa kanya noon. Biglang pumunta siya kung nasaan ang lord niya at hiniling niya sa kanya na siya na ang makipagduelo sa ikatlong laban. Ang mukha ni Kevin ay punong-puno ng galit dahil si Benson ay inisulto niya ang young master niya, noong nasa pagtitipon ng Maharlika sila, kaya gusto niyang gumanti sa kanya. Sa mundo kung saan kailangan niyang makasurvive sa malalakas, ang tanging ibinibigay sa isang talunan ay kamatayan. Tingin ni Roman na kahit na si Benson ay isang null-star knight, magiging mahirap pa rin siyang kalaban para kay Kevin. Dahil gusto malaman ng ating bida kay Kevin kung ano ang kanyang kapakinabangan niya sa kanya, kaya pinayagan siya ng ating bida na siya na ang bahala sa ikatlong laban.
Seryosong pinangako niya sa young master niya na tatapusin niya ang kalaban niya ng mabilis at babalik siya ng ligtas. Nababalisa si Benson dahil hindi niya alam kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Dahil naglalakad lang siya sa isang magandang landas na walang inaalala dahil ang kanyang ama ay isang knight din. Naging isang knight lang siya sa pamilyang Barco, na isang mainfluensyang pamilya sa hilagang silangan na rehiyon. Ginawa niya ang lahat para sa pamilyang Barco, ngunit ang presyo ng kanyang katapatan ay kamatayan sa isang labanan ng mga mandirigma. Gusto malaman ni Benson kung sino ang ipapadala ng pamilyang Lawrence na isang knight. Bigla niyang nakita si Kevin na papunta sa stadium na lumalapit sa kanya, nalaman niya siya ang binubuli niya lang noon kung nasa pagtitipon ng Maharlika pa sila. Tuwang-tuwa si Benson dahil ang makakalaban niya ay isang mahinang knight, nagpapasalamat siya dahil baguhan ang makakalaban niya. Naghanda na sila Kevin at Benson sa ikatlong laban nila. Makikita na si Benson ang nakakalamang dahil sa laki ng kanyang katawan. Nagyabang naman yung loko at sinumpong na naman ang pagkabaliw niya. Tinatanong niya kay Kevin kung ninanais niya ba maghiganti sa kanya sa insidente mula sa pagtitipon ng Maharlika. Sinabi niya sa kanya kahit nakusa sila sumunod sa Lord nila o hindi, pareho silang iniwan ng kanilang Lord. Dahil wala silang ibang halaga para sa kanila, kundi magandang kapalaran lang. Seryosong sinabi ni Kevin na siya ang magiging espada ng kanyang master, na kaya siyang protektahan sa mga panganib. Nainis ang kalaban niya dahil hindi siya pinapansin kaya't sinugod siya ng baliw ng walang ginagawang plano dahil inaakala niya na madaling niyang matatalo si Kevin. Madaling nakaiwas si Kevin sa unang pag-atake ng kalaban niya. At bigla siyang nagsagawa ng counter-attack sa kalaban niya dahil plinaplano niya ito. Muntik nang dumkit ang espada ni Kevin sa leeg ng baliw na Benson. Ngunit sa liit ni Kevin hindi ito umabot ang kanyang espada sa baliw na Benson kaya sinipa siya ng baliw. At tumilapon siya sa lakas ng pagkasipa sa kanya ng baliw at nahulog ang helmet niya. Napuruhan si Kevin at nagsuka ng dugo sa sipa sa kanya pero punong-puno pa siya ng fighting spirit upang ipagpatuloy ang laban nila. Tingin ni Chris na magkaiba ang mga pangangatawan nila Kevin at Benson dahil si Benson ay napakalaki kaysa kay Kevin. Hindi naman niya alam kung ano ang iniisip ng Lord niya kung bakit pinadala siya sa pangatlong laban. Tinatanggap lang ni Kevin ang mga pag-atake ng baliw sa kanya at pinipilit itong tinitiis ang nararamdaman niyang sakit. Dahil sa pag-atake sa kanya unti-unting lumalabas ang pulang aura ni Kevin sa kanyang katawan, bigla siyang mayroon naririnig sa kanyang ulo na pilit siyang inuutusan na tapusin ang kalaban niyang baliw. Sinabi ng nasa loob ng isipan ni Kevin na sinasaktan siya noon kaya pinag-utos sa kanya na kaagad siyang gumanti.